What's up guys? Kumusta kayo guys? Sa video na to guys, pag-uusapan natin kung kayo ay mag-a-apply ng security guard at may mga kumpanyang medyo sobrang higpit sa mga interview, nagkakatalo-talo talaga sa kaalaman natin. So sa video na to guys, in case na tanungin kayo kung paano niyo naintindihan ang security guards creed. Marami kasing creed guys employer's creed, mga kuan-kuan. So ating pag-uusapan yung mismong security guards creed. O diba? So yun ang pag-uusapan natin ngayon guys, para mapaliwanag nyo sa interview guys at makalamang kayo sa iba nyong kasabayan. Tara! Alright guys, welcome sa Riddles TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard. Okay. So sinabi ko na security guard creed ang pag-uusapan at paano natin paliwanag sa interview. Pero bago ang lahat guys, baka yung mga bagong dalaw ngayon at nagugulat, security officer, security guard, bakit mahaba ang buhok at may earrings, may bigote, nakasando, para nagkikipag-inuman lang? Kasi ako guys ay isa na pong retired na po ako. Retired. Matagal na po akong retired na security officer, security guard. Nagbabahagi lang po ako sa aking kaalaman nung nag-duty ako at para makatulong, makagbigay ng kaalaman din, mag-impart sa inyo. At parte ako sa inyong journey sa pag-a-apply ng security guard. At balang araw, kung kayo ay maging successful na security guard, ay kahit papaano dumaan sa inyong buhay ang isang Riddles TV. Okay? So, guys, ako pala ay naggagawa ng mga video guys. Kung kayo ay kulang sa training o kaya nag-training. Pero alam nyo kasi yung mga training guys, iba parang kinukuhan lang parang tinatawag na formality lang, hindi nila dinidiscuss lahat. So, hindi talaga nila hinihimay-himay tulad ng mga ginagawa natin ngayon. So, marami tayong video ngayon guys na nagbibigay sa inyo ng kaalaman na pwede nyong pagpulutan ng aral, gabay, patnubay sa inyong pag-duty. Dumalo kayo sa channel ko guys. Ayan, channel ko, ayan. Pag nasa channel ko na kayo guys, pindutin nyo yung playlist guys, playlist, ayan. Pag napindit nyo yung playlist guys, yan ang lalabas. Okay, yan ang lalabas guys, yan. Pumunta kayo sa Security Guard Matters. Marami kayo makukuha ang video dyan guys, na mabigyan nyo ng, makuhaan nyo ng aral at gabay sa inyong pag-duty at sa inyong pag-a-apply. Okay, ang pag-iusap ko lang guys, kung makatagpo kayo, makasalubong kayo ng mga patalastas, ay mapanood nyo ng buo. Huwag nyo namang pakiusap ko lang, huwag nyo yung escape. Pakiusap lang naman nun, pero kung i-escape nyo, di wala akong magagawa. So sana mapanood nyo ng buo para makatulong ng konti sa channel ko. Kasi sa ngayon, hindi pa ako nakatikim sa channel ko guys kumbaga sana matulungan nyo para makatikim man lang, maka-reward man lang ng kahit isang kape. Makatikim lang tayo, okay? So, I hope na mapanood din ninyo yung mga ibang video natin yan guys. May mga video tayo dyan guys na akala nyo walang ka-laman-laman, pero malaking tulong yan kung inyo mapapanood. Okay? Alright guys, ano ba tong security guards creed? Parang mga nurse, pag nagna-nurse ka, doktor, may mga panunumpa yan. Di ba? May mga panunumpa yan. Lahat ng tinatawag na professional na mga tinatawag na profesyon ng mga tao, may mga panunumpa yan guys. May mga, kumbaga, susundin na alituntunin. Ito yung alituntunin ng mga security guard. So, dapat maintindihan natin kasi security guard tayo di ba? Huwag natin intindihin yung ibang creed ng doktor, nurse, sa kanila yon. So ito sa atin, kailangan maintindihan natin kasi security guard tayo. So ano ba to? Ito yon, ilagay natin sa screen na yan. So, ulitin na, basahin natin. As a security guard, my fundamental duty is to protect lives and property and maintain orders within my place of duty. Okay, protect the interests of my employer and the clients and the security and stability of our government and our country.
without compromise and prejudice o prejudice. Bahala na kayo mag-pronounce dyan. Honest in my action, words, thoughts, and do my best to uphold the principle of maka-Diyos, makabayan, makatao, at makakalikasan. Okay, so paano ba ito? Ako nung bago pa ako, nalilito ako lang. Memorize ko lang. Pagdating doon sa, tinanong na ako. Can you explain what is all about is security card creed? Ganon-ganon na yung mukha ko. Kasi may mga kliyente na knowledgeable regarding sa trabaho ng security guard. O, di ba? So, tinitingnan. Kahit naman ako nung nag-screening ako, sabi ko, kabisado ba yung security guard creed? Konti, sir, gumaganon. Konti, sir. So, yun na nga, guys. Wala. Bastahan tayo. Yung mga ibang security guard dyan na, lalo yung bago, hindi ganong kanilang na isa puso, isa isip ang ating tinatawag na panunumpa natin, ating belief, ating paniniwala bilang security guard. So paano ba to? Paano ba ito ipaliwanag? So ito na, unahin natin, di ba? Intindihin natin. As a security guard, my fundamental duty is to protect lives and properties and maintain orders within my place of duty. Okay? So, maliwanag sa ating kaisipan, sa ating puso, pag nag-security guard tayo ang protector ng ng buhay at ari-arian. At tayo din ang magmi-maintain ng tinatawag na kaayusan. Order nga, maintain order ba? Kaayusan sa place of our duty, sa lugar ng ating duty. Maliwanag yan, guys. Kaya kung ikaw nagjo-duty, huwag kang pakailamero sa ibang duty ng gwardya. Huwag kang pakailamero. Nangyari kasi sa akin yan, guys. Example ko lang. Yung janitor ng aming kumpanya ay binangungot. Tapos, natakot ako. Ang ginawa ko, tinawag ko yung isang gwardya doon sa katabihan namin. Pray, tulong! Ganun ako. Pag ganun, nung pumasok siya, nakita niya na naghihingalo na yung aming janitor. Ang ginawa ng gwardya, tumakbo, iniwan ako. O, di ba? Kasi bakit? Kung nakialam nga naman talaga siya, di ba? Maaring masama pa sa investigasyon kasi may investigation yun. What I mean is, mind your own duty, guys. Ikaw gwardya, dapat nasa isip mo na sa puso na ikaw ang protector. Ikaw mag-aayos ng kaayusan, ng yung tinatawag na yung workplace mo ay kung may kaguluhan doon, ikaw yung pinaka-pulis, ikaw yung pinaka mag-aayos ng kaguluhan, mag-neutralize sa kaguluhan. So, ikaw yung magpoprotekta in case na may mga tinatawag na banta sa iyong duty. Kaya nga tayo ang tinatawag na magmi-maintain ng tinatawag na guidance kung may sunog o kaya may pasabog na kuwan bago mangyari ang isang insidente, dapat kuwan na natin na tinatawag na interrupt na natin o kaya na intercept na natin. Hindi na natin abutin na kunwari pasabog pa lang, hintayin natin sumabog para mangyari. Hindi. Kuntay kasi tayo, dapat ang trabaho natin ay tayo yung tinatawag na anticipation. Ma-anticipate natin yung pangyayari kasi kaya nga protector tayo ng property ng ating pinagjujutihan. At saka yung buhay. Kunwari, may lugar na medyo alanganin ng kalagayan. Kunwari, patumba na yung poste. Wala kang ginawang aksyon. Paano mo nasabing protector ka ng buhay ng tao ng iyong pinagjujutihan? Pinabayaan mo yung poste na patumba na, wala kang report na ginawa. Ikaw nga yung protector Hindi yung ibig sa protector na para kasi Superman na akong kuwan. Pag may gaganong-ganong ka, hindi yun. What I mean is, kung may mga delikadong sitwasyon, huwag mo na hintayin may madisgrasya pa. Yun yung tinatawag na ikaw magpoprotekta. Paliwanag mo yun sa sir, ganon-ganon, sa interview na, sir, in case na kami po ang na-anticipate po na may mga pangyayari,
at mga insidente, kami po yun ang magbibigay ng kaayusan doon sa area namin na walang madidisgrasya at walang mapapahamak na buhay at ari-arian ng kumpanyang pinagdutihan namin. Yun po ang aming ang aming pong trabaho sa bilang security guard. Saludo sa yung kumpanyang nag-interview sa iyo. Hire na yan, hire. Ganun yan. So, naintindihan natin guys ha. Pinagdiinan dito yung place of duty. Okay? So, okay guys ha. So, tuloy tayo. Protect the interest of my employer and the clients and our clients, di ba? Isa yan. Ano bang ibig sabihin ng protect the interest of our employers and our client? Guys, sino ba ang employer ng security guard? Yung iba kasi, saan ka nagtatrabaho ngayon? No? Saan ka nagjo-duty? Kasi bakit? Hindi natin employer ang pinagjo-dutyhan natin. Tandaan niyo yan. Ang employer natin ay ang agency natin. Ano ba ang interest ng agency natin? Ang interest ng agency natin ay to provide the services of our client. Anong services na inaalok natin? Yun na nga yung tinatawag na security. Kaya nga security guard tayo eh. So, ano interest ng employer natin? To provide security in our client. So, protektahan natin yung interest ng ating employer, yung agency natin. So, ngayon, yung ating client, yung pinagdudutihan nating kumpanya, ano ba interest nila? Ang interest nila ay mabigyan ng kaayusan yung kanilang area, ilang kumpanya. Kung nga nagduduty ka sa isang call center, di ba? Ang interest nila ay, kaya kanilagay dyan, ay magbibigay ka ng assurance na sila ay safety, walang makapasok na magnanakaw, walang makakapasok na mga terorista, mga maghasik ng lagim doon sa kanilang area. Yung interest ng kumpanya. Kaya sila nag-hire ng security guard. So, yun ang ating protektahan na interest pag tayo ay security guard. Okay, guys? So, kayo na ang bahalang maggawa sa kaisipan nyo, ganito palang ibig sabihin nun. So, pagka tinanong ka, ano bang kuhan? Yun yung mga ibibigay mong kuhan. May ibibigay mong tinatawag na paliwanag. Pag tinanong ka na ano yung nakanaintindihan mo sa security guard creed, di ba? So, interest ng ating employer at ang ating kumpanyang pinagdudutihan. Okay? And the security and stability of our government and our country without compromise and prejudice or prejudice. So, anong ibig sabihin? Siyempre natural, pag security guard tayo, saan ba ang panig natin? Alaman dun sa community, sabi nila, kaliwang grupo, makikipag-kunaybans ka, makikipag-konsaba ka, para matumba ang government natin. Bakit pinaghiwalay yung government at ang ating country? Siyempre, ang government ay pinamamahalaan po ng mga leader natin. So, pwede ka namang hindi sumuporta sa leader na yan, pero mahal mo ang iyong bansa. So, ibig sabihin, pag security guard ka, kung sino nakaupo na mga opisyal, natural, yun yung tinatawag na bibigyan mo ng security and stability bilang security guard. Na walang tinatawag na kompromiso. Anong yung kompromiso? Walang na baliwala ba? Walang na pipinsala na sa trabaho mo. Kumbaga, ang ating tinatawag na ang ating yung mithiin ay magkaroon tayo ng maayos stability, maayos na governance at bansa. Kasi bakit? Magulo yung bansa natin. Magulo yung buwan natin. Patuloy ba ang buhay natin bilang security guard? Di ba? Hindi. Tapos makikisali ka pa, ikaw security guard. Di ba? So, normal na tayo, mga security guard, pag once na sinabing, lahat ng security guard, kailangan namin yan. Pull out kayo, sumuporta kayo sa government. Handa tayo doon. Hindi yung parang kuwan ka. Kaya nga, tayo ang tinatawag na support ng mga pulis. Kaya nga, ang mga pulis ang nagtutuan sa atin,
nagmamanage sa sino ba ang nagmamanage sa mga security guard? Di ba ang Sosya Police? So doon tayo nakapanig, doon tayo na walang kompromiso, walang nasisira doon sa duty natin, di ba? Walang nakagulo doon sa, kunwari lang to, nakagulo dyan sa may kanto nyo, kanto, nagrayot-rayot, di ba? So, sasali ka gwardiya, rarayot ka rin. O di hindi ka nag-protect, hindi ka nagbigay ng tinatawag na assurance ng stability and tinatawag na security ng ating bansa at ng ating government. Okay guys, baka isipin nyo, ang dami mo mang sinasabi, yan lang naman. Gusto ko lang kasing hihimay-himayin itong mga bawat sentence ng ating pinag-uusapan. Security card, creep. Kasi nung nagtitraining talaga ako, yan na ngayon, ginaganon-ganon lang ng trainer. Kaya ganun doon. So, marami kang katanungan doon sa likod. Ano bang ibig sabihin yan? So, kaya hinihimay-himay natin para at least, yung, ganito kasi yan guys hindi lahat ng tao pantay ang kaisipan. Di ba? May mga taong madaling makaintindi, may mga tao namang medyo nahirapang umintindi. So, ito yung ginagawa ko ngayon. Okay, tuloy na tayo guys tuloy na tayo. So, sana tayo nahinto sa tinatawag na yung interest ng yung stability ng government natin at yung ating tinatawag na bansa. Kailangan doon tayo nakapanik palagi bilang security guard. So, pinaalala lang dito sa security guard creed. Okay. So, honest in my action, words, and thoughts. Bakit honest dapat ang security? Kaya nga ang mga security guard nilalapitan ng tao, tinatanong, sige, magsalita ka ng mali, mag-action ka ng mali dyan sa duty mo, kung kapanipaniwala ka ba. Kaya nga ang security guard nire-require ng complete uniform, neat sa appearance, makagupit ng maayos. Tulad ngayon, bakit ako nagpapaliwanag sa inyo na baka magulat kayo na nakasando ako, mahaba buhok ko. Kasi isipin mo, security guard officer? Security guard? Bakit ang haba ng buhok? Gaganon ka, magtatanong ka sa isip mo. Kaya pinapaliwanag ko na baka magulat kayo na ako ay ganito. Kasi hindi naman talaga purma akong security guard. Di ba? Yun. Kaya dapat ikaw sa action mo bilang security guard, dala mo. Kaya makita mo, pag security guard, mahalata mo, nakaayos yung buhok, maayos yung tayo, hindi yung nakaduty na, ganon. Action ba ng gwardiya yan? Okay! Ganun ka, para nakatambay lang. Tapos yung prayer, babaliktad pa. Hindi yun kaaya-aya, honest action yun. Sa words naman, di ba? Yung salita, kunwari, salita mo, tatanungin ka, wala ka sa ayos, wala ka sa hulog. Di ba? Actually, hindi naman lahat agad-agad na nare-reflect sa'yo yan. Pero, pag in-implement mo, pag ginawa mo yan bilang gwardiya, yung ganong, wala kang honesty sa sarili mo, lalabas at lalabas yan sa kasama mo, sa trabaho mo, hanggang sa matanggal ka, hanggang sa mawalan ka ng duty. Siyempre, sa thoughts mo, sa iyong kaisipan. Di ba? Dapat, palagi kang, nandun yung tinatawag na honesty mo. Di ba? Tulad yan, kung ikaw ay hindi honest sa kaisipan mo, una-una, sa duty mo, maraming tukso. Maraming tukso sa duty mo. So, yung isip mo, hindi naka-mindset, hindi naka-set sa honesty, maaaring gagawa ka ng inside job na mga tinatawag na violation. Nanakaw ka, gagawa ka ng maraming ganong gwardiya. Matutukso ka sa perang nakuhaan, nakukuha mo yung kuhaan. Kasi wala kang honesty dito sa isip mo. So, kailangan yung honesty mo sa isip, ha? So, yung ikaisipan ay walang taong gagawa dyan, kundi sarili mo lang. Kaya nga pinaalala dito sa atin para yung tinatawag na yung honesty na kaisipan natin mapaalala sa atin bilang security guard. Okay? Ayan na, hinihimay natin. Ngayon, and do my best to uphold. Ano ba is uphold? Madala mo sa iyong sarili the principle of yung apat na M. Maka-Diyos, makabayan, makatao, makakalikasan. Ikaw ba guys, pag sinabi makademonyo yung gwardiya mo, hahire mo ba yun? Diba? Pag sinabing maka-Diyos yan, may kuwan sa Diyos, puso't isipan yan. Talagang ikaw employer, i-hire ka.
Kasi bakit? Ang taong na may Diyos sa puso't isip ay hindi gagawa ng kalokohan niya sa pagkatao niya. May honesty yan sa isipan niya. Makabayan, o di ba? Kung ikaw ay makabayan, ang isipin mo ay ang kabutihan ng ating pangkalahatan sa paligid natin. Di ba? Yun yung makabayan. Di ba? Makikipag-participate ka kung anong mga kabutihan sa ating bayan. Kasi ikaw ang puso mo ay mabigyan mo ng maayos na kalagayan ng ating bansa, ang ating sambayan ng Pilipinas. Okay? So, makatao, di ba? Ang gwardya na makatao, di ba? Yung willing kang magbigay ng extend effort, magbigay ng kaniyang tinatawag na yung puso na makatulong ka sa kapwa. Kasi ang tao pag marunong tumulong sa kapwa, normal yan na talagang may kabutihang puso yan at may kabutihang kaisipan yan. So yun yung kuhan. Para bang, di ba yung taong walang pakialam? Di ba yung taong kupal? Yung taong kupal, di ba? Siya na nga mali, siya na nga ang may kasalanan, siya pang matapang. Di ba yung mga taong hindi makatao? Siya na nga may utang, siya pag galit. Ganun, marami akong kasama ganun. May kasama kasi akong, tulad ko rin na nagninegosyo sa trabaho namin. May edad na nakakasama ko. Tapos, may kasama kaming kupal nga, hindi makatao talaga ang ugali. Isipin mo, siya na nga ang may utang, siya pa ngayon ang galit, at siya pa may balak na gumawa ng kasamaan dun sa taong nakatulong sa kanya. Di ba kupal? So, wala asan yung makatao mong ugali, no? Di ba? So, kung ganun ang lasing gwardya, ikaw ba matutuwa magtrabaho sa kasama siya? O kung alam mo yung pagkataon ay yung kanyang ugali, i-hire kaya siya? Hindi. So, lalabas at lalabas yan sa iyong pagkatao at itatago mo yan. Ngayon, yung makakalikasan, naturalmente, di ba? Tulad ng simpleng pagtapo ng basura sa tamang lalagyan, ay isa yan sa mga may concern ka sa paligid. Yung hindi ka magsusunog ng yung basura sa bahay, concern ka sa kalikasan natin. Diba? Yung simpleng pagtatanim ng mga kuwan dyan, mga puno-puno dyan sa ating kapaligiran, ay yan yung tinatawag na makakalikasan ka na tao. Hindi yung pagsimpleng pag-concern mo sa naligo ka ng dagat, ay itinapon mo yung plastic mong tinatawag na basura, kinain ng mga marine lives doon at namatay at nagkuan dahil sa kagagawan mo, hindi makakalikasan yon. Okay. Ako guys, nung maliit pa ako, nung bata pa ako, wala talagang nagmamalit sa akin, walang nagbibigay sa akin ng kaalaman. Wala rin akong pakialam. So, hindi pala yung makakalikasan ka dapat. Okay? So, I hope guys na paano nyo may paliwanag to kung tanungin kayo sa interview at napaliwanag sa inyong kaisipan. Okay? Napaliwanagan natin ang ating kaisipan kung anong ibig sabihin nito kasi lahat ng profesyon ay may ganito guys. May mga creed na yan. So tayo mga security guard dapat maliwanag sa kaisipan natin ang ibig sabihin yan. So kung kayo ay interviewin at memorize nyo sa pabinal duty, so gaganon-ganon ka pa sa harap. So pare-pareho kayo kasi sabihin naman yan sasabihin naman sa memorize nyo yung security guard creed kasi tinatanong doon. So kayong lahat, memorize kayo. Pagdating doon, can you explain us what is the meaning of that creed in your profession or in your work? O ano pa na may paliwanag? Di ba? Wala ka minimorize mo lang, hindi mo alam ang kwan. So ngayon, napanood mo itong video na to, I hope na makatulong sa'yo at makalamang talaga sa inyo to pag nag-apply na kayo ng gwardya. Especially kung mag-security officer kayo, lalo na ang dami ngayon kasing mga college graduate na nag-security guard kasi alam ko na ang Pilipinas ay kulang sa trabaho at ang open na mga job ay sa security guard lang. So maraming mga security guard ngayon na college graduate. So kung gusto niyo kumuha ng security guard officer na position ay at least makatulong sa inyo to kasi tinatanong din to pag officer ka o ano bang kwan, officer ka hindi mo naintindihan to di ba? Kahit naman ako interviewer ako, officer ka, ibig sabihin ikaw officer, knowledgeable ka
Eh kung mas may alam pa yung gwardiya kaysa sa'yo, eh bakit ka pa naging officer, di ba? So ito, makakatulong sa inyo to kung paano nyo may paliwanag sa interview. So guys, I hope na kung nagustuhan nyo yung video, malike nyo. Pero kung naguluhan kayo guys, at medyo masama sa inyong dating ang video na to, i-dislike nyo guys. Pwede naman yung pindutin yung dislike dyan eh. Para at least alam ko na pangit yung nagawa kong video. Ngayon, kung kayo naman ay nagustuhan nyo, please like and don't forget to yung subscribe button natin dyan at yung notification bell natin, huwag nyo kalimutan. Kita-kita tayo sa next video guys. Bye-bye guys. Bye-bye.